sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Stephen, isang BPO agent at nakatira dito sa Malate, Maynila. Dati akong hubadero o adult content creator from 2015 hanggang 2018. Actually, isa ako sa mga pinakaunang adult content creator noon. Kilala ako sa nerdy hunk looks at marami sa mga videos ko ang nagkalat sa mga free adult sites at sa X. Ang pinakasikat na video ko noon ay yung nag-collab kami ng isa pang sikat na adult content creator, si Laguna Tripper. Yes, aaminin kong malaki ang kinita ko noon sa paggawa ng homemade adult videos at naging symbol pa ako ng gay outer world many times. Pero nagtaka ang lahat dahil bigla akong nanahimik noong 2018 at hanggang ngayon. Marami pa rin sa mga miyembro ng gay community ang nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari sa akin. One thread na nabasa ko sa isang international gay adult forum na LPSG. Baka raw namatay ako or nag-decide ng lumagay sa tahimik kaya bigla akong nawala. Ang hindi po nila alam, may nangyari sa akin na nakakatakot na nagpabago noon sa buhay ko. At hanggang ngayon, ay laman pa rin ang mga bangungot ko sa gabi. Papa Dudut, taong 2018 hindi ko inaasahan na ang pinaka-inaasam kong career milestone ay magiging simula ng aking bangungot. Mula 2015 hanggang 2018 ay akala ko'y nakita ko na ang lahat pero iba si Vance. Nakilala ko siya sa LPSG na katulad ng sinabi ko ay isang international gay adult forum. Isa siyang Amerikano, misteryoso at may taglay na karismang nakakatakot. Ang nakakagulat ay marunong siyang magsalita ng Filipino. Yun pala ay 3 years na pala siyang nakatira noon sa Pilipinas. Ang pakilala niya sa akin ay isa siyang retired army veteran na 40 years old at sumabak sa gyera noon sa Iraq at Afghanistan bago nagrotiro at sumabak sa gay adult movies. Katunayan ay naging model pa siya ng Sean Cody at lumabas pa siya sa ilang mga adult videos na malalaking producer ang gumagawa. Nag-message siya sa akin kasi napanood daw niya ang mga adult videos ko kung saan ay solo akong nagper-perform at inamin niya sa akin na madalas daw siyang magparaos dahil sa akin. Hanggang sa inalok niya ako na makipag-collab sa kanya. Ang tanging kondisyon niya para sa aming collaboration, sa isang abandonadong mansyon sa liblib na bahagi ng Antipolo kami magsushoot. For the aesthetic, sabi niya sa akin. Dahil sa laki ng potential views ay pumayag ako. Pagdating ko sa mansyon ay sinalubong ako ng amoy lumang kahoy at ng kalawang. Si Vance ay napakagwapo. Maganda ang pangangatawan, mas matangkad sa personal, maputla at may mga matang tila hindi kumukurap. Habang nagsisimula kami mag-set up ng camera at ilaw ay napansin kong laging nakatingin si Van sa isang madilim na sulok ng kwarto. May problema ba? Tanong ko sa wikang Filipino since nakakaintindi naman siya ng wika natin. Wala naman, sagot niya sa malamig na boses. Let's just start. Time is running out. Bago kami magsimula ay may pinainom siya sa aking tableta. Hindi ko alam kung ano yon pero sabi niya ay inumin ko na lang daw yon para lalong mag-init ang mga katawan namin. No choice, ininom ko na lamang yung tableta. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming maghubad sa harapan ng kamera.
Tapos ay naghalikan na kami na parang wala nang bukas. Habang nasa gitna kami ng aming session, naramdaman ko ang biglang pagbaba ng temperatura. Ang init ng katawan ni Vance ay tila unti-unting nawawala. Nagiging kasing lamig ng bangkay at sa gitna ng ungol at pawis ay nakita ko siya sa unang pagkakataon. Sa likod ni Vance, sa anino ng malaking aparador ay may isang babaeng nakatayo. Nakasuot siya ng puting bestida na puno ng sariwang dugo. Ang kanyang leeg ay nakaliyad sa hindi natural na anggulo. At ang kanyang mga mata, Diyos ko, ay wala kundi dalawang itim na butas na umaagos ang mga dugo. Sumigaw ako at naitulak si Vance sa gitna ng nagbabagang eksena namin. Pero nang lumingon ako ulit, wala na ang babae. "Stephen, focus," sabi ni Vance na tila walang nakita. "Huwag kang titingin sa likod mo." Matapos ang gabing yon ay bumalik ako sa aking kondo sa Quezon City. Maasang ang lahat ay dala lamang ng pagod. Pero hindi doon nagtapos ang lahat, Papa Dudut. Kinabukasan habang nag-i-edit ako ng footage namin ni Vance ay napansin kong sa bawat frame ang babaeng duguan ay mas lumalapit pa sa camera. Sa original na shoot ay wala siya doon pero sa video ay unti-unti siyang lumilitaw mula sa dilim hanggang sa ang mukha na niyang halos sumakop na sa screen. Napansin ko din noon na kahit na anong linis ko sa unit ko ay hindi nawawala ang amoy ng malansang dugo. Sa banyo, ang tubig na lumalabas sa gripo ay nagiging mapula bago muling maging malinaw. Binaliwala ko ang lahat ng iyon noong una since may pumuntang representative ng management ng kondo at ininform ako na maintenance daw ng mga tangke ng tubig kaya huwag na raw magtaka kung maduming tubig ang lalabas ng gripo. Pero Papa Dudut, kinagabihan habang natutulog ako ay naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa aking tenga. "Ibalik mo ang kinuha niya," garalgal na boses ng isang babae. Hindi ko na kinaya, tinawagan ko si Vance pero number unattended na siya. Sinubukan kong i-delete ang video file pero laging lumalabas ang error. "File cannot be deleted, soul is attached." Dahil sa takot ay nag-imbestiga ako tungkol kay Vance. Sa tulong ng isang kaibigang hacker nalaman ko ang katotohanan sa akin naging kakulab. Si Vance ay hindi isang creator, siya ay isang suspect sa isang serye ng snuff films sa underground web since 2012. Sa mga nagtatanong kung ano yung snuff films, ito yung mga video footage ng actual murder ng isang tao for entertainment or profit. Para siyang gore pero ang snuff films kasi ay may direktor, may script. Ang mga films ni Vance ay ibinebenta sa dark web sa halagang $1,000 hanggang $10,000. Ang kanyang huling biktima ay isang babaeng nagngangalang Clara na natagpuang patay sa mansyong pinagsyutan namin. Naihi ako sa pantalon nang makita ko ang litrato ni Clara sa isang news website. Siya ang babaeng duguan. Habang takot na nakikipag-chat sa kaibigan kong hacker sa Skype noon ay biglang naputol ang connection namin. Nahirapan na akong mag-reconnect. Kaya ang ginawa ko na lamang ay binasa ko na lamang ang ilang impormasyon pa tungkol kay Vance. Nang biglang namatay ang mga ilaw sa kondo ko. Gabi na noon kaya naging madilim ang buong unit ko. Ang tanging liwanag ay ang monitor ng computer ko kung saan ay nakapause ang video namin ni Vance. Sa screen, hindi na ako ang katabi ni Vance. Si Clara na ang naroroon. Si Vance ay hawak ang isang kutsilyo habang tumitingin ang diretsyo sa akin sa loob ng monitor. "Stephen, ikaw ang susunod na frame," sabi ni Vance mula sa speaker ng computer. Bigla ako nagising. Bangungot lang pala yon. Tiyanek ko ang paligid ko at wala namang abnormalidad sa loob ng unit ko. Pag-check ko sa aking cellphone eksaktong 3:00 na ng madaling araw noon. Mamayang kaunti biglang may nag-doorbell sa labas. Kinabahan ako at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Pero pagsilip ko sa peephole, walang tao. Dahil sa curiosity na rin ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at sinilip ang labas. Walang tao pero patay sindi ang ilaw sa hallway. Isasara ko na sana ang pintuan nang bigla akong makaamoy ng malansa
na nanggaling sa loob ng unit ko. Tapos isang sit-sit ang narinig ko mula sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Clara sa kanyang dugoang anyo. Nakangisi siya sa akin at itim na itim ang kanyang mga mata. Sa sobrang takot ko noon, Papa Dudut, tumakbo ako palabas ng unit ko. Pero ang elevator ay hindi bumubukas. Ang hallway ay tila humahaba ng walang katapusan. Sa dulo ng hallway nakatayo ang babaeng duguan, pero sa pagkakataong ito ay hindi siya galit sa akin. Itinuturo niya ang kanyang dibdib pagkatapos ay itinuro niya ako. Naintindihan ko na. Kumuha ako ng lakas ng loob at bumalik sa unit ko. Hinarap ko ang computer at hindi ako ang biktima ni Clara. Ako ang kanyang portal. Ginamit ni Vance ang collaboration namin para ilipat ang sumpa ni Clara sa akin. Para siya ay makalaya. Pero may mali sa kalkulasyon ni Vance. Hindi lang si Clara ang biktima niya, libo-libo ang nanood ng content ko. Binuksan ko ang live streaming account ko, sa loob ng ilang segundo ay libo-libong fans ang pumasok. Panuruin niyo to, sigaw ko sa camera. Ipinakita ko ang footage ni Vance at ang ritual na ginawa niya. Doon nangyari ang hindi inaasahan, ang babaeng duguan ay hindi ako sinaktan. Pumasok siya sa loob ng camera sa pamamagitan ng koneksyon ng internet. Ang sumpa ni Clara ay nagmultiply, hindi sa akin kundi pabalik sa mismong source nito. Ang mga taong tumatangkilik sa karahasan at kay Vance. Hanggang sa narinig ko ang isang malakas na kalabog sa pinto. Si Vance, dumating siya para tapusin ang sinimulan niya. "You ruined it, Stephen!" Sigaw niya habang sinisira ang pinto gamit ang palakol. Nanginginig ang mga daliri ko habang pilit kong tinatype ang password ng aking streaming dashboard. Sa labas ng pinto ay naririnig ko ang bawat hampas ng palakol ni Vance. Crack! Ang kahoy ay unti-unti nang nagkapira-piraso. Alam kong wala na akong tatakasan sa pisikal na mundo. Kaya itataya ko na ang lahat sa digital. Live 3, 2, 1. Agad na umakyat ang viewer count ng 1,000, 5,000, 15,000. Ang mga notification ay parang ulan na walang tigil. At dahil ito sa mga anino sa loob ng unit ko na tila nabuhay, ang libu-libong viewers ko sa live stream ay nagsilbing mata ni Clara. "Stephen, bakit madilim? Ba't ka umiiyak?" sabi ni user 666. "Bro, ano yung nasa likod mo? Is that a prank?" Usisa naman ang isang manonood na kilala sa pangalang Gamer Pinoy. Hindi ako makapagsalita noon. Tinapat ko ang kamera ng laptop ko sa pinto. Doon sa siwang ng nawasak na kahoy, sumungaw ang mukha ni Vance. Pero hindi na ito ang gwapong aktor na nakilala ko. Ang balat niya ay tila natutunaw at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. "Ibigay mo sa akin ang footage, Stephen," bulyaw niya. "Hindi mo alam kung anong binuksan mong pinto." Biglang nag-glitch ang stream, ang screen ko ay nagkulay dugo. Sa chatbox, ang mga komento ay naging iisang salita na lamang na inuulit-ulit ng libu-libong users. "Sundo, sundo, sundo." Doon ko nakita si Clara, hindi na siya anino lang sa gilid. Lumabas siya mula sa mismong monitor ko. Hindi ang buong katawan kundi ang kanyang mga kamay na puno ng malapot na dugo. Ang mga daliri niya ay bumaon sa keyboard at bawat pindot niya ay naglalabas ng nakakabulag na liwanag sa screen. "Tingnan niyo siya," sigaw ko sa mic habang tinatapat ang laptop kay Vance. "Tingnan niyo ang tunay na demonyo." Sa puntong yon, maraming viewers ko ay naging saksi at dahil sa dami ng mata na nakatingin ay naging mas malakas ang presensya ni Clara. Ang bawat phone at computer screen na mga nanonood ay naging portal. Samantala nawasak na ni Vance ang pintuan, pumasok siya sa kwarto, ang palakol ay nakataas, handang itama sa bungo ko. Pero bago pa siya makalapit, ang mga pixel sa screen ng laptop ko ay tila naging mga hibla ng kuryente na humila na sa kanya. Hindi maaari," sigaw ni Vance. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang dose-dose ng mga kamay. Hindi lang kay Clara kundi ang mga kamay ng lahat ng kanyang mga naging biktima.
sa kanyang mga snuff films. Hinawakan nilang leeg ni Vance, ang kanyang mga braso at ang kanyang mukha. Pagkatapos noon ay hinila nila si Vance papasok sa dilim ng hallway. Ang pinaka nakakakilabot, sa screen ng live stream ay nakita ng mga viewers kung paano unti-unting na-depixelize ang katawan ni Vance para siyang hinihigop ng isang black hole na gawa sa data at dugo. Ang kanyang boses ay naging garalgal na static hanggang sa maging isang matinis na tunog na bumasag sa lahat ng salamin sa loob ng condo unit. Namaya pa ang lahat. Ang laptop ko ay umusok at tuluyang namatay. Ang pinto ko ay wasa. Pero walang bakas ni Vance. Walang katawan, walang palakol. Tanging ang amoy na lang ng sunog na kuryente at tuyong dugo ang naiwan. Nagising ako kinaumagahan na maliwanag na ang sikat ng araw, wala nang amoy ng dugo, ang computer ko ay sunog at ang footage ay permanenteng nawala na. Ligtas ako. Pero sa tuwing titingin ako sa salamin o sa camera ng phone ko, nakikita ko pa rin ang isang mantsa ng dugo sa sulok ng aking mata. Hindi ito pananakot ni Clara, ito ay paalala na sa mundong ito ng content at kasikatan, may mga bagay na hindi dapat ginagawang palabas. Mabubuhay ako. Oo, pero hindi ko na muling tinitingnan ang dilim sa likod ng lente ng kamera nang hindi nanginginig. Pero bago ko tuluyang itapon ang phone ko ay may pumasok na isang huling notification mula sa aking private message app. Galing ito sa isang anonymous user. Binuksan ko ang message, isa itong video file. Pinindot ko ang play, ang video ay kuha ngayon lang. Mula ito sa anggulo sa loob ng banyo ko. Nakita ko ang sarili ko sa screen, nakaupo sa sahig ng kwarto, yakap ang mga tuhod ko at sa likod ko sa anino ng banyo. Nakita ko ang isang pares ng mabutlang paa na dahan-dahang lumalakad papalayo. Ang huling mensahe ay nakasulat sa dugo sa screen ng phone ko. Salamat sa collaboration, Stephen, ang dami nating bagong followers. Napagtanto ko hindi lang pala si Vance ang kumuha sa akin, ang sumpa ay hindi natapos kay Vance. Dahil sa live stream na yon ay naging bahagi na ako ng kanila. Ako na ngayon ang kanilang pinasisikat na producer. Isang linggo matapos maglaho ni Vance, akala ko ay babalik na sa normal ang lahat. Pero ang katahimikan ay isang ilusyon lamang. Isang gabi habang sinusubukan ko mag-record ng isang simpleng solo clip para sa aking mga subscribers ay biglang namatay ang lahat ng studio lights ko. Sa dilim ay narinig ko ang pamilyar na kalansing ng mga kadena at ang amoy ng malansang dugo. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ako tumakbo. Alam kong nandyan kayo, sabi ko pa nga. Ang boses ko ay matapang pero ang mga tuhod ko ay nanginginig na. Ano ang gusto ninyo? Lumitaw si Clara sa tapat ng aking 4K camera, hindi na siya duguan sa parang nakakatakot. Ang kanyang anyo ay naging malinaw, tila isang high definition na imahe na hindi galing sa mundong ito. Itinuro niya ang record button sa aking screen. Doon ko naintindihan. Gusto nilang makita hindi lang ni Clara, kundi ang lahat ng mga ligaw na kaluluwang biktima ng karahasan at tulad ng ginawa ni Vance. Gusto nilang ang kanilang kwento, ang kanilang paghihiganti ay maipalabas sa buong mundo. Samantala, nagsimula ako mag-upload ng mga content na walang ibang creator ang makakagawa. Sa panlabas, mukha itong horror-themed adult videos, pero ang mga subscribers ko, nararamdaman nila ang kakaiba. Sa bawat solo video ko ay may mga aninong gumagalaw na hindi galing sa kahit na anong ilaw. Ang mga viewers ay nagkokomento, Stephen, paano mo ginawa yung effect na may humahawak sa balikat mo kahit mag-isa ka lang? Minsan sa gitna ng aking mga ungol at salita ay may maririnig ako ng mga bulong sa ibang lengguwahe. Sinasabi ng mga fans na nagbibigay ito sa kanila ng kakaibang chills na hindi nila mahanap sa ibang site. Ang aking engagement ay lumipad sa langit. Tila ang mismong internet algorithm ay kinokontrol ng mga multo para laging ako ang nasa front page. Naging milyonaryo ako sa loob ng ilang buwan. Pero ang kapalit, hindi na ako pwedeng matulog ng walang bukas na kamera. Gusto nilang laging on air. Isang gabi habang nasa gitna ako ng isang live session, nag-glitch ang buong system. Isang bagong user ang pumasok sa chat, ang username ay V_revenge. Magaling ang career mo, Stephen. Pero nakalimutan mo,
Ang data ay hindi namamatay. Sabi nito sa chat. Babalik ako, Stephen. Hintayin mo ako. Dagdag pa niya. Dahil sa natanggap kong pagbabantay, nag-decide na akong tumigil na sa paggawa ng adult videos. Nag-deactivate na rin ako ng mga social media accounts ko at umalis na ako sa tinitirhan kong condo unit. Yan ang panahon na bigla na lamang ako nawala sa outer world. Marami ang nagtaka. Bakit bigla akong nanahimik o nawala na? Naglabas sila ng kani-kanilang teorya. May nagsasabi pa nga na baka binenta ko raw ang kaluluwa ko sa demonyo. Kaya yung huli kong uploads ay mga kababalaghang mga nangyayari. Pero Papa Dudut, tuluyan ko nang sinarado ang kabanatang yon ng aking buhay. Total, malaki naman ang naipon ko at nagsimula muli lumipat ako ng kondo mula sa QC papunta sa Malate. Pinagpatuloy ko rin ang pag-aaral ko sa St. Benilde at nang makatapos ako ng kolehiyo ay pumasok ako sa BPO industry. Hindi man kalakihan ang sweldo ko kumpara nung nasa outer world pa ako pero payapa ang kalooban. Samantala minsan ay may nabasa akong balita tungkol sa isang foreigner na nasa Pilipinas at nanggagahasa daw ng mga babaeng minor de edad. Nang i-check ko ang mga litrato, nagulat ako kasi si Vance yun. Pero mas naging bala ko sa mga nabasa ko dahil ayon sa balita, bago gahasain ni Vance ang mga babaeng yon, ay may pinapainom siyang highly dangerous illegal drug na nagdudulot ng matinding hallucination for a week. Nagulat ako kasi meron palang ganon. Hanggang sa naalala ko yung tableta na pinainom sa akin ni Vance. Bago kami mag-collab, napaisip tuloy ako. Hallucination lang ba ang lahat? Yung mga panaginip ko at panganib na naranasan ko at si Clara, lahat ba yun ay hallucination lamang? Pero hindi. Kasi nakuhanan sila ng video. Ngunit nang tinan ko muli ang latest videos ko kung saan ay may mga nagpakitang multo ay hindi na ito mabuksan. Lahat ng file ay corrupted. Nang i-check ko naman, ang mga in-upload ko sa internet ay wala na rin ang mga ito. Muli ako napatitig sa litrato ng mugshot ni Vance. Lalong naguluhan lang ang utak ko. Hindi na kasi nagpapakita pa sa akin sina Clara at yung mga naging biktima niya ni Vance sa kanyang mga snuff films. Sa ulit tinanggap ko na lamang ang katotohanan. Totoo man ang lahat o hallucination lamang. Hindi na rin ito mababago pa ang desisyon kong tumigil na sa outer world. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos at tahimik na ang buhay ko. Ini-enjoy ko pa rin ang pagkabinata ko. May mga kaibigan at kakilala ako na alam ang nakaraan ko. At hindi ko naman yon kinakahiya. Basta tapos na ang hubadero era ko at namumuhay na akong desente ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Stephen. Maraming salamat kay Stephen sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Maraming aral ang mapupulot sa kwentong ito. Lahat ng ginagawa natin online, mabuti man o masama, ay may timbang at hindi basta-basta nabubura. Ang bawat upload ay may kaakibat na responsibilidad dahil maaari itong bumalik sa atin balang araw. Tinanggap mo ang collaboration kay Vance dahil sa potential views. Kahit na may kakaiba na sa kanya, ipinakita nito na kapag ang ambisyon natin ay nabulag ng numero ng iyong views, likes, and subscribers, madalas nating nakakaligtaan ang ating kaligtasan at moralidad. Minsan ang shortcut sa tagumpay ay may madilim na kapalit. Bilang creator, may kapangyarihan kang impluwensyahan ang isipan ng iyong mga viewers. Dapat nating itanong sa sarili natin, ano ang ipinapakain ko sa aking audience? Takot at karahasan ba o inspirasyon? Tandaan nating lahat na binigyan tayo ng platform para ibahagi ang kabutihan sa kapwa. Huwag nating sayangin ito para lamang sa mga walang kwentang mga contents. Maging responsable sa bawat pinopost sa social media dahil oras na magkamali kay hindi mo na yan mabubura pa. Iwasan po natin ang mga substances na maaring makagulo sa ating isipan, mga gawain na maaring makasama sa ating kalusugan at sa ating kaisipan. At hindi lang po ito sa mga content creator maging sa mga nagpo-post ng mga komento. Kailangan po natin maging responsable at isipin po natin ang kapakanan
ng ating kapwa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po